Sa loob ng maraming siglo, hinahanap ng mga Order of the Knights Templar ang Apple of Eden, na ayon sa alamat ay naglalaman ng mga binhing nagbunsod sa unang kasalanan ng tao. Nais ng mga Templar na makuha ang Apple of Eden upang makontrol ang free will ng mga tao sa isang marahas na mundo. Kapag na-decode nila ang mga sikreto nito, magkakaroon sila ng kapangyarihang kontrolin ang lahat ng kalayaan sa pag-iisip, at dahil dito, sinusubukan silang pigilan ng organisasyong kilala bilang Brotherhood of Assassins. Noong 1492 sa Espanya, pinag-uusapan ng mga assassin ang pinakabagong pangyayari, kung saan hindi nila maaaring hayaang makidnap ng mga Knights Templar ang anak ng Sultan dahil kung mangyari iyon, mapipilitan ang Sultan ibigay ang Apple of Eden kapalit ng buhay ng kanyang anak. Isang baguhan na nagngangalang Aguilar ang tinanggap sa organisasyon at pinutulan siya ng daliri bilang bahagi ng ritual bago siya bigyan ng pares na mga hidden blades. Sa Baja California noong 1986, nasa bubong ng isang gusali ang batang si Cal at sinusubukang tumalon gamit ang kanyang bisikleta, ngunit nabigo siya at bumagsak. Pag-uwi niya, nagulat siya nang makita ang bangkay ng kanyang ina na may hawak na kwintas. Ang mas masaklap pa, ang pumatay sa kanyang ina ay ang sariling ama niyang si Joseph. Habang papalapit ang ilang sasakyang pinamumunuan ni Riken sa kanilang bahay, sinabi ni Joseph kay Cal na tumakas dahil natuntun na sila ng mga Templar. Agad na tumakbo si Cal sa mga bubungan at nakatakas bago pa man makapasok ang mga Templar sa bahay. Pagkalipas ng 30 taon, si Cal ay isa ng adulto na nakakulong sa isang kulungan sa Texas, abala sa pagguhit ng mga nakakatakot na larawan. Sa kaarawan niya, inilipat siya mula sa selda para isagawa ang hatol na kamatayan na iginawad sa kanya dahil sa pagpatay. Iginapos siya sa mesa at tinurukan ng nakamamatay na gamot, at nakakita siya ng mga kakaibang imahe bago siya mawalan ng malay. Sa gulat ni Cal, hindi siya namatay. Nagising siya sa isang puting silid kung saan pinagmamasdan siya ng anak ni Riken na si Sofia. Ipinaliwanag ni Sofia na patay na siya sa mata ng batas ngunit dinala siya sa isang pasilidad. Ngunit agad na sinubukan ni Cal na tumakas. Mahina pa ang kanyang katawan mula sa iniksyon kaya nadadapa siya at bumabagal, ngunit nakatakbo pa rin siya sa kakaibang gusali at nakarating sa silid na puno ng mga halaman at iba pang katulad niya. Nang makarating siya sa gilid ng isang balkonahe, napagtanto niyang wala siyang ideya kung nasaan siya. Agad siyang naabutan ni Sofia at sinabi nitong nasa Madrid siya, sa Abstergo Foundation, isang pribadong organisasyon na nagsasagawa ng mahalagang eksperimento kung paano mawawala ang karahasan ng isang tao tulad niya. Bago pa makasagot si Cal, tinira siya ng tranquilizer at dinala sa isang silid na may malaking mekanismong hugis kuko na tinatawag na Animos. Ipinaliwanag ni Sofia na ang Animos ay isang makina na kung saan pahihintulutan nito si Cal na makita ang mga alaala ng kanyang ninuno na nabuhay 500 taon na ang nakalipas. Itinaas ng Animos si Cal at kumislap ang maliwanag na mga ilaw habang sinusuri ng computer ang kanyang DNA. Biglang itinulak ng Animos si Cal at natagpuan na lang niya ang sarili sa panahon ng Spanish Inquisition, nakikita ang lahat mula sa pananaw ng kanyang ninunong si Aguilar. Siya at ang kanyang kasama na si Maria ay inatasang iligtas ang anak ni Sultan Muhammad, si Prinsipe Ahmed, na dinukot ng mga Templar sa utos ni Tomas upang makuha ang Apple of Eden mula sa Sultan kapalit ng kanyang anak. Sa mga lansangan, isinakay ng mga Templar si Ahmed sa isang kulungan. Habang nagbibigay ng talumpati ang commander, tumalon si Aguilar para patayin ito, sabay ding tumalon si Cal sa Animos. Gulat na gulat siya dahil ramdam na ramdam niyang nakapatay siya ng tao, ngunit sinabi ni Sofia na manatili siya sa alaala. Nakikipaglaban din ng ibang assassin at nagsimula ang mabangis na bakbakan laban sa mga Templar. Sa simula, lamang ang mga assassin dahil sa kanilang husay, ngunit hindi nagtagal ay nagsimulang makabawi ang mga Templar. Ninakaw ng assassin na si Maria ang karwaheng may hawak kay Ahmed at mabilis na tumakas, ngunit kaagad silang hinabol ng mga Templar kaya sumakay si Aguilar sa kabayo at sumunod sa habulan. Dalawang Templar ang nakasampa sa likod ng karwahe kaya tumalon si Maria at nakipaglaban sa kanila, mabilis na itinulak ang mga ito at binaril pa ang isang nakasakay sa kabayo bago bumalik sa harap.
Nagdesisyon si Aguilar na tumalon din at bumagsak sa karwahe ng mga Templar. Nagdulot ito ng panibagong laban habang isa pang kaaway ang umatake kay Maria. Mabilis at matindi ang mga labanan, at nararanasan lahat ng ito ni Cal ng sabay habang tumatalon si Aguilar dahil nawalan ng kontrol ang karwahe at bumangga. Sa kabilang karwahe, muntik nang mahulog si Maria pero nakakapit siya sa huling sandali. Tumalon si Aguilar papunta sa karwahe niya at pinatay ang Templar bago niya mapansing papalapit na sila sa bangin, kaya nagmamadali siyang buksan ang kandado ng hawla para palayain ang bata habang si Maria naman ay tumatakas sa pamamagitan ng pagtanggal sa mga kabayo. Nagsimulang mahulog ang karwahe mula sa tulay at nahulog si Aguilar kasama ang bata, kaya nagpaputok siya ng lubid para makakapit sa gilid. Nagsisimula ring mahulog si Cal at inutusan ni Sofia ang mga technician na hilain siya palabas ng Animos habang sa nakaraan, may nakakita namang Templar kay Aguilar. Malakas ang pagbagsak ni Cal sa sahig at nagulat siyang makakita ng ilusyon ni Aguilar na naglalakad sa silid. Kinagabihan, nagkaroon si Cal ng mga bangungot tungkol sa alaala ni Aguilar. Pagbangon niya, nasa loob siya ng isang selda na napapaligiran ng mga gwardya, at patuloy pa rin niyang nakikita ang ilusyon ni Aguilar na naglalakad-lakad. Mukhang aatakihin na siya ni Aguilar, ngunit naglaho ito sa huling sandali. Dumating si Sofia para tingnan ang kalagayan niya at ipinaliwanag niyang ang mga ilusyon ay tinatawag na bleeding effect, mga imaheng mula sa kanyang naranasan na humahalo sa kanyang paningin. Dahil sa galit, hinawakan ni Cal si Sofia at idiniin siya sa pader para hingan ng paliwanag, kaya sinabi niya na ikinokonekta siya ng makina sa mga genetic memory na nagpaparana sa kanya ng buhay ng kanyang mga ninuno. Habang sumasakit ang ulo ni Cal dahil sa mga bisyon, nakumbinsi siya ni Sofia na bitawan siya sa pamamagitan ng pagsabing mas marami siyang matututunan kung makikipagtulungan siya. Dinala siya ni Sofia sa isang laboratorio kung saan sinusubaybayan nila ang buong buhay niya, at ipinaliwanag niyang natagpuan nila si Cal sa pamamagitan ng pagsubaybay sa DNA ni Aguilar. Lahat ng test subjects ay mga mamamatay tao tulad ng kanilang mga ninunong assassin, at itinuro ni Sofia na ipinanganak silang may hilig sa karahasan. Itinuwid siya ni Cal, sinasabing hindi niya gusto ang karahasan ng walang dahilan, pumatay lang siya ng lalaking nananakit ng mga babae. Kasama sina Sofia at Riken sa mga Templar, at hinahanap nila ang Apple of Eden dahil naglalaman ito ng binhi ng unang pagsuway ng tao at maaaring makatulong sa pag-intindi kung bakit nagiging marahas ang mga tao. Sa tingin nila, parang sakit ang karahasan na maaaring malunasan at si Cal ang makakatulong sa pagtuklas ng lunas. Kapag natapos ang pananaliksik nila, makakalaya na si Cal at makapagsisimula ng bagong buhay. Pagkatapos nito, nagpunta si Cal para kumain kasama ang iba pang test subjects. Lahat ay nakatitig sa kanya at pinaalalahanan siya ni Musa na bilang descendant ng mga assassins tungkulin nilang protektahan ang Apple of Eden, kaya payo niya kay Cal na huwag gumawa ng maling desisyon. Habang kumakain, bumabalik sa alaala ni Cal ang pagkamatay ng kanyang ina at nakikita rin niya ang ilusyon ni Aguilar kahit saan. Samantala, gusto ni Riken na ibalik agad si Cal sa Animos. Lumalabas na gusto ng Templars na ipasara na ang proyekto ni Riken dahil hanggang ngayon bigo pa rin silang matagpuan ang Apple of Eden, kaya nais niyang pabilisin ang proseso. Hindi sumasang-ayon si Sofia dahil kailangan pa ni Cal magsanay o maaari siyang mamatay. Kalaunan sa kanyang selda, nakita ni Cal si Aguilar na muli na namang umaatake sa kanya, at ngayon ay nagagawa na niyang gamitin ang kakayahan ng kanyang ninuno para ipagtanggol ang sarili. Matapos makapagpalitan ng ilang suntok, naglaho ang ilusyon at dumating ang dalawang technician, kaya pinagsusuntok din sila ni Cal. Ngunit dumating ang mga gwardya at napigilan siya bago siya sapilitang kinaladkad palabas. Dinala ng mga gwardya si Cal para pilit siyang ikonekta muli sa Animos, at inutusan ni Sofia ang technicians na kunin agad si Cal sa Animos kapag mapasapanganib ang buhay nito, binabalewala ang utos ni Riken. Tumigil si Cal sa pagkanta nang bumalik siya sa nakaraan, at natuklasang nakakadena sa isang selda sina Aguilar, Maria, at ang kanilang mentor habang hawak ng Templar si Ahmed. Inilabas ang tatlo para bitayin sa publiko, at sa kasalukuyan nararamdaman ni Cal ang sakit mula sa Templar na sumusuntok kay Aguilar. Habang sinusunog ang mentor hanggang mamatay, nagpupumiglas naman si Aguilar hanggang sa natanggal niya ang kanyang mga kadena. Pagkatapos ay umakyat siya sa poste para tumalon at mabasag ang mga kadena niya, dahilan upang sugurin siya ng mga Templar. He's synchronizing. ¡Que nos escapen! ¡Go!
Sinimulan ng mga Templar ang habulan sa dalawa habang umaakyat sila sa mga bubong, kung saan kailangan pa nilang lumaban sa ilan pang gwardyang patuloy na lumalapit. Sa huli, napalibutan sila at hindi sinasadyang magkahiwalay sina Maria at Aguilar sa pakikipaglaban. Tinalo nila ang lahat ng Templar ng mabilis hanggat maaari, ngunit patuloy pa ring dumarating ang mga sundalo na may dalang mas marami pang palaso. Pagkatapos ng napakaraming pagtakbo at pag-akyat, nakarating si Aguilar sa tuktok ng isang estruktura at umiwas sa huling palaso bago magpas siya na gawin ang Leap of Faith. Nang sinubukan din ito ni Cal sa kasalukuyan, nahuli siya sa biglaang desynchronization at hindi tumitigil sa panginginig ang kanyang katawan. Agad na rumesponde ang medical team at ibinabad si Cal sa isang espesyal na pool para sa paggaling. Nagpanik si Cal nang mapagtantong hindi niya maramdaman ang kanyang mga binti, ngunit ipinaliwanag ni Sofia na pansamantala lamang iyon. Pagkatapos nito, inilagay si Cal sa wheelchair at ibinunyag ni Sofia na nakuha ni Riken ang kwintas ng kanyang ina matapos siyang umalis sa bahay. Nang magsimulang maramdaman ni Cal ang kanyang mga binti, nagsimula siyang mag-practice ng mga galaw ni Aguilar. Dahil natatakot si Riken na nagiging masyadong malakas na si Cal, dinalaw niya ito para ipaliwanag ang mga kahihinatnan ng hindi pakikipagtulungan sa proyekto. Dinala si Cal upang makita ang mga test subject na hindi kusang sumali sa Animos at ngayoy may sakit o hindi na matino ang pag-iisip. Ipinahayag din ni Riken na nasa kanya ang punyal na ginamit ng ama ni Cal para patayin ang ina nito, sinasabing narito rin si Joseph na kanyang ama at iniwan pa ang punyal para kay Cal sa isang hayagang pagtatangkang manipulahin siya. Gutom sa paghihiganti, kinuha ni Cal ang punyal at hinanap ang kanyang ama, na ngayoy matanda at mahina na. Tinakot niya ito gamit ang punyal habang humihingi ng mga kasagutan kung bakit nito pinatay ang kanyang ina, at ipinaliwanag ni Joseph na ginawa niya iyon dahil hiniling mismo ito ng kanyang ina upang maiwasan na makonekta siya sa Animos at upang protektahan ang mga assassins. Dapat pinatay rin ni Joseph si Cal, ngunit hindi niya kayang saktan ang sariling anak. Hiniling ni Cal na tapusin ni Joseph ang misyon nitong patayin siya ngunit tumanggi si Joseph, sinasabing maaari siyang maghiganti kung gusto niya pero iginiit na huwag nang bumalik sa Animos sa kadahilanang ginagamit lamang siya ng Templar upang mahanap ang Apple of Eden na may kakayahang kontrolin ang mundo. Sa halip na patayin siya, ibinigay ni Cal kay Joseph ang kwintas at ang talim bago umalis. Sa kanyang pagbalik, pinabagsak ng ibang mga test subject ang gwardya at nilock ang mga pinto bago sabay-sabay na sumugod kay Cal para patayin siya. Pagkatapos, kumonekta si Cal sa Animos ng kusa at natuklasan niyang binigyan ni Maria si Aguilar ng kwintas. Nakipagpulong ang mga Templar sa Sultan, sinasabing natalo na ang mga assassins kaya nais nilang ipagpalit si Ahmed kapalit ng Apple of Eden. Napilitan ang Sultan na gawin ng palitan at isang paring naglilingkod sa mga Templar ang nagdiwang na napasa kanila na ang mansanas, na pinatutunayang gagamitin nila ito upang kontrolin ang mundo. Bigla na lamang may bumagsak na mga smoke bomb mula sa itaas at tumalon sina Maria at Aguilar sa silid upang simulan ang laban. Wala silang pag-aatubiling nagsimulang pumatay ng mga Templar, at matapos silang makapagpatumba ng ilan sa labas, isinara ni Maria ang mga pinto para hindi makapasok ang mga backup. Dahil sa usok, nakalusot si Aguilar sa likuran ng pari at ninakaw ang Apple of Eden, pero sa parehong sandali ay nahuli naman ng komandante ng Templar si Maria. Gusto niyang ipagpalit si Maria sa mansanas, kaya pinaalala ni Maria kay Aguilar na ang kanilang buhay ay walang saysay at dapat laging inuuna ng mga assassins ang misyon. Hindi siya pinakinggan ni Aguilar at kinuha niya muli ang kanyang blade dahil mahal niya ito, ngunit tumanggi si Maria na ibigay ang mansanas at pinilit ang komandante na itarak ang espada sa kanya. Habang bumabagsak ang bangkay ni Maria, nagngingit-ngit sa galit si Aguilar at itinulak ang pari saka hinabol ang komandante, nagsisimula ng isa pang mabangis na laban na gaya ni Cal sa kasalukuyan. Sa una, tila nananaig ang komandante, lalo na nang sipain niya si Aguilar pabagsak sa sahig. Nang malapit na siyang tapusin ng komandante gamit ang espada, nakita ni Aguilar ang katawan ni Maria na nagsasabing tumakas na siya, kaya umikot siya sa tamang sandali at binaril ang komandante gamit ang kanyang blade. Pagkatapos ay muli silang naglaban, at dahil nanghihina na ang komandante, madali itong napatay ni Aguilar.
Tumakbo ang pari para buksan ang pinto at papasukin ang backup, kaya tumalon si Aguilar sa isang lagusan para makatakas. Sinundan siya ng mga Templar, kaya nagsimula siyang lumaban habang tumatakbo at tumatalon sa mga pader. Nakalabas siya sa may pasukan at napunta sa isang tulay, pero napaligiran siya ng mga pana. Ayaw sumuko ni Aguilar, kaya gumawa siya ng panibagong leap of faith at bumagsak sa tubig. Sa kasalukuyan, tumalon din si Cal at nasira ang Animos, ngunit ayos lang siya ngayon. Patuloy na lumilitaw sa paligid niya ang mga alaala at nakita niya si Aguilar na ibinibigay ang Apple of Eden kay Christopher Columbus para itago, at sa wakas ay nalaman na nila ang kasalukuyang kinaroroonan ng Apple of Eden. Ito ay marahil nakatago sa libingan ni Christopher Columbus. Samantala, nagnakaw si Musa ng mga sinaunang smoke bomb mula sa lab at inilabas ang mga ito sa common room, kung saan sinimulang bugbugin ng lahat ng test subjects ang mga gwardya. Habang tumutunog ang alarma ng gusali, naglakad sila sa mga pasilyo at mga laboratorio habang binabagsak o pinapatay ang sinumang humaharang sa kanila. Kasabay nito, napapalibutan si Cal ng mga multo ng mga assassins, kabilang sina Aguilar, Joseph, at ang kanyang ina, na nagsasabing hindi siya nag-iisa. Kinumpirma ng mga teknisyan na hindi iyon alaala, at inanunsyo ni Rick na aalis na sila ni Sofia upang puntahan ang kinaroroonan ng Apple of Eden at sisimulan na rin ang pagpapasabog sa buong pasilidad. Ayaw pa sanang umalis ni Sofia nang mapansin niya ang isang assassin na kamukha niya, ngunit kinaladkad siya ng mga tauhan ni Ricken palabas. Hinabol ng mga gwardya ang bawat test subject at sinubukan ni Joseph na ipagtanggol ang sarili, pero sa kasamaang palad ay mabilis siyang napatay. Nagmadali naman ang iba dahil sinusubukan ng mga gwardya na i-lock ang mga pinto, ngunit may isang lalaki na nakarating sa computer at nakapagbukas ng sapat na mga gate para marating ng team si Cal. Kinumpirma ng ina ni Cal na masama ang mga Templar, kaya tuluyang tinanggap ni Cal ang kapalaran niya bilang assassins. Nawala ang mga multo at sumama si Cal sa iba para labanan ang mga gwardya. Nagnakaw ang grupo ng maraming lumang assassin weapons mula sa mga lab at binuksan ang huling pinto para papasukin ang mga gwardya, nagdulot ng isang mabangis na labanan habang tumatakas sina Ricken at Sofia sakay ng helicopter. May isang binatang napatay sa laban, ngunit ang lahat ng test subjects ay perpektong nakasync na sa kanilang mga ninuno at ngayon ay bihasa na sa paggamit ng kanilang mga kakayahan para talunin ang mga kalaban. Sa sandaling iyon, napansin ni Cal ang papalayong helicopter at inakyat ang Animos para marating ang bubong, ngunit hindi siya umabot. Makalipas ang ilang panahon, pumunta si Ricken sa libingan ni Columbus at kinuha ang Apple of Eden, inaangkin ang lahat ng kredito kahit si Sofia ang nagdisenyo ng buong proyekto. Kinagabihan, nagtipon ang mga Templar para ipagdiwang ang kanilang tagumpay, hindi nila alam na palihim nang pumapasok ang mga bagong assassin sa gusali. Habang umaakyat si Ricken sa entablado para magbigay ng talumpati, nakita ni Sofia si Cal na dumarating sa pintuan, pero hindi niya ito ibinulgar dahil napagtanto na niyang ginagamit lang siya ni Ricken at hindi talaga ito naghahangad ng kapayapaan. Sa entablado, inilabas ni Ricken ang Apple of Eden para ipakita ito. Habang nagliliwanag ang apple, lumitaw si Cal sa likuran ni Ricken at pinatay ito. Nagkagulo ang mga tao at ginamit ng mga assassin ang pagkakataon para makatakas ng palihim, nakihalo sa karamihan, habang tinitingnan ni Sofia ang bangkay ng kanyang ama at napansing nag-iwan si Cal ng totoong mansanas bilang kapalit ng Apple of Eden. Makalipas ang ilang sandali, makikita ang mga makabagong assassin sa tuktok ng isang gusali, nangangakong poprotektahan nila ang Apple of Eden sa modernong panahon kahit buhay pa nila ang maging kapalit.